Sa ilalim ng tirik na araw, naroon si Mang Cardo, nakatayo sa tabi ng gate ng isang gusali. Sa kanyang simpleng uniforme bilang security guard, madalas siyang napagkakamalang mahina o matanda na para sa trabaho. Ngunit sa kabila ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo at likod, hindi siya bumitaw sa kanyang tungkulin. Sa edad na 55, wala siyang ibang pinagkukunan ng kabuhayan kundi ang kanyang kakayahang magbantay. Kahit padama niya sa bawat paglipas ng araw, ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan. Si Mang Cardo ay may kwento, tulad ng karamihan sa mga ordinaryong tao sa paligid natin. Isang kwento ng sakripisyo, kabutihan, at kawalang pag-iimbot na hindi nasuklian ng hustisya ng buhay. Dating maayos ang buhay ni Mang Cardo. Siya ay may asawa at 3 anak na minahal niya ng higit pa sa sarili. Bilang ama, ginawa niya ang lahat para mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak. Siniguradong may pagkain sa hapag, kahit kailan, pinupuno ng kwento ang gabi bago matulog, at ginagawa ang lahat ng trabaho na kaya niya, kahit pa mabigat, para lang maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naramdaman ni Mang Cardo na nagbago ang tingin sa kanya ng mga pinakamamahal niya. "Papa, bakit lagi na lang mahirap ang buhay natin?" Tanong ng bunso niyang anak isang araw. Ang tanong na iyon, bagamat inosente, ay parang sibat na tumarak sa kanyang puso. "Pasensya ka na, anak. Ginagawa ko naman ang lahat," sagot ni Mang Cardo. Pilit na itinatago ang kirot sa kanyang tinig. Ngunit hindi sapat ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Sa pag-abot ng kanyang mga anak sa kanilang mga kabataan, nakita niya kung paano unti-unting nawala ang kanilang respeto at pagmamahal sa kanya. Isa-isa silang umalis. Ang panganay niyang anak ay nagdesisyon na tumira kasama ang isang kaibigang mas maunlad ang buhay. Ang pangalawa ay sumama sa kasintahan nito sa probinsya. At ang bunso, na dati ay puno ng sigla at ngiti, ay umalis na rin upang sumubok ng mas maginhawang buhay sa ibang bayan. Hindi man diretsahang sinabi, alam ni Mang Cardo na iniwan siya ng mga anak dahil hindi siya naging matagumpay sa kanilang paningin. Ang kanyang pagiging tahimik, mabait, at hindi marunong magsalita ng galit ay naisip nilang kahinaan, at hindi nila nakita ang halaga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamasakit ay ang kanyang asawa. Si Lilia, ang babaeng minsang nangako sa kanya ng habang buhay, ay unti-unting lumayo ang loob sa kanya. "Mas mabait ka kasi sa dapat. Hindi ka man lang marunong manindigan." Galit na sigaw ng asawa niya noong huli nilang pag-aaway. Ilang araw ang lumipas, iniwan siya nito para sa ibang lalaki na sa tingin nito'y mas kayang magbigay ng maginhawang buhay. Sa paglipas ng mga taon, naiwan si Mang Cardo sa lumang barong-barong nilang tahanan, mag-isa at nakabaluktot ang katawan sa pagkayod. Kahit pa nararamdaman niyang wala nang nagmamalasakit sa kanya, patuloy siyang nagtrabaho bilang security guard sa isang gusali. Walang reklamo, walang hinanakit, tila ba tanggap niya na ganito na ang kanyang kapalaran. Tuwing pauwi mula sa trabaho, dadaan siya sa maliit na tindahan ng lugaw sa kanto. Hindi dahil may kasama siyang kakain, kundi para magdala ng kaunting pagkain sa kanyang hapag. Ang katahimikan ng kanyang bahay ay madalas nagpapakirot sa kanyang puso. Wala na ang mga ingay ng kanyang mga anak. Wala na rin ang mga tawanan nila ni Lilia. Tanging ang tunog ng lumang bentilador at ang kaluskos ng mga daga sa sahig ang nagbibigay ingay sa kanyang mga gabi. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi kailanman nawalan ng busilak na puso si Mang Cardo. Kahit walang natirang nagmamahal sa kanya sa pamilya, ang bawat taong nakakakilala sa kanya ay humahanga sa kanyang kabutihan. Ngunit sa kabila ng mga papuri mula sa mga kapitbahay at kasamahan sa trabaho, isa pa rin ang tiyak, si Mang Cardo ay nag-iisa. At sa kanyang katahimikan, marahil ang pinakamasakit sa lahat ay ang pag-aalala kung kailan siya muling makakaramdam ng tunay na pagmamahal. Sa kabila ng lungkot na bumabalot sa kanyang personal na buhay, may liwanag pa rin sa araw-araw na buhay ni Mang Cardo. Sa gusaling binabantayan niya, lumalabas ang kanyang natural na kabutihan. Hindi lang siya basta isang security guard para sa mga empleyado at mga kliyente. Siya ang taong madalas nilang lapitan kapag kailangan nila ng tulong. Maliit man
o malaki. Mang Cardo, pasensya na ho, pero pwede po bang bantayan niyo muna itong delivery habang aakyat ako sa opisina? Tanong ng isang batang messenger habang bitbit ang mabibigat na package. Oo naman, Iha, akong bahala rito. Ingat ka sa pag-akyat, sagot ni Mang Cardo, sabay ngiti. Hindi nagtatapos sa ganoon ang kanyang araw. Kapag may nasiraan ng kotse sa parking lot, nandyan siya para magbigay ng simpleng tulong. Kapag may delivery truck na nahihirapan magmaniobra, siya ang umaalalay upang masiguradong walang masagi o mabangga. Hindi niya ito ginagawa dahil bahagi ito ng kanyang trabaho, kundi dahil likas na sa kanya ang pagiging matulungin. Ang bait mo talaga, Mang Cardo. Parang wala kang kasalanan kahit kanino. Minsang sabi ng janitress na si Linda habang naglilinis sa may lobby. Hindi naman. Ginagawa ko lang ang kaya ko. Ewan ko ba, parang mas masarap ang pakiramdam kapag nakakatulong ka sa iba. Sagot niya habang bahagyang nakangiti. Bukod sa trabaho, mahalaga rin sa kanya ang mga kabataang madalas maglaro sa paligid ng gusali. Tuwing makikita niya ang mga ito, binibigyan niya ng candy mula sa kanyang bulsa kahit maliit lang ang kanyang kinikita. Ang mga kabataan naman, sanay na sa kabutihan ni Mang Cardo at madalas siyang binibigyan ng masiglang Tatay Cardo bilang pagbati. Kayo po talaga, Mang Cardo. Laging may dalang candy. Parang lagi kayong handa. Biro ng isa sa mga bata. Abay, syempre, para sa inyo ito. Pero huwag masyado ha, baka mawalan ng ngipin. Sagot niya, sabay hagik-hik na nagpapagaan sa araw ng mga bata. Hindi rin siya nakakalimutan ng kanyang mga kapitbahay na palaging humahanga sa kanyang pagiging mapagkumbaba. Tuwing makikita nila siyang pauwi galing sa trabaho, may bumabati, may nag-aabot ng pagkain at may nagkukwento pa ng kanilang mga problema. Para sa kanila, si Mang Cardo ay hindi lang isang ordinaryong tao sa komunidad. Siya ang nagsisilbing halimbawa ng isang mabuting mamamayan. Mang Cardo, salamat ulit sa pagtulong sa pagbuhat ng mga gulay kahapon. Kung hindi dahil sa inyo, siguro sira na yung balikat ko, sabi ng isang tindera habang iniaabot ang supot ng suman. Naku, maliit na bagay lang yun. Salamat din dito ha, malaking tulong ito sa akin. Sagot niya, hindi na pinipigilan ang pagkahiya, pero ramdam sa mukha niya ang pasasalamat. Ang kabutihan niya ay parang alon na kumakalat sa paligid. Sa bawat taong nakakasalamuha niya, naiiwan ang alaala ng kanyang mabuting puso. Kaya't kahit mag-isa si Mang Cardo sa kanyang tahanan, kahit wala siyang pamilya na nagpapakita ng pagmamahal sa kanya, alam niyang hindi siya lubos na nag-iisa. May mga taong nagpapahalaga sa kanya. At para kay Mang Cardo, sapat na iyon upang ipagpatuloy ang pagiging mabuti. Sa dulo ng bawat araw, kahit pagod mula sa trabaho, umiinit ang pakiramdam niya tuwing naiisip niya ang mga ngiti ng mga batang nakatanggap ng candy, ang pasasalamat ng mga empleyado sa kanyang gusali at ang pagkilala ng mga kapitbahay sa kanyang kabaitan. Sa mga simpleng bagay na iyon, nararamdaman niya ang konting ginhawa sa gitna ng kanyang mapait na realidad. Ngunit kahit gaano man kaganda ang mga alaala niya kasama ang mga taong ito, ang pag-iisa niya ay nananatili pa rin. Sa tahimik niyang mga gabi, hindi niya maiwasang muling itanong sa sarili kung bakit ang mismong pamilya niya, na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay, ay iniwan siya. Habang nakaupo si Mang Cardo sa isang sulok ng kanyang maliit na bahay, ang malamlam na ilaw ng gasera ay nagbigay ng bahagyang liwanag sa kanyang paligid. Sa gitna ng katahimikan, muling bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng araw na iniwan siya ng kanyang panganay na anak na si Rolando. Si Rolando, o Roland, ang pinakamalapit sa kanyang puso noon. Bilang panganay, madalas nilang magkasama si Mang Cardo sa mga gawaing bahay at simpleng proyekto sa bakuran. Sa tuwing may problema sa pamilya, si Roland ang kanyang kinakausap at inaasahang tumulong upang ipaliwanag sa mga nakababatang kapatid ang kahalagahan ng pagtutulungan. Para kay Mang Cardo, si Roland ang kanyang kakampi, isang anak na nagbigay sa kanya ng lakas
sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ngunit ang pag-usbong ng pangarap ni Roland ay nagdala ng pagbabago sa kanilang relasyon. Isang gabi, habang pauwi si Mang Cardo mula sa trabaho, nadatnan niya si Roland na nakaupo sa kanilang hapag, hawak ang isang lumang papel na tila listahan ng mga bagay na nais nitong makamit. Pa, kailangan na nating gawin ang mga bagay ng maayos. Hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. Tingnan mo to. Sabay abot ni Roland ng papel. Sa papel ay nakasulat ang mga pangarap ni Roland. Isang malaking bahay, magarang sasakyan, negosyo, at magandang buhay para sa kanilang pamilya. Habang binabasa ito ni Mang Cardo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang gaganda ng mga plano mo, anak. Proud ako sa'yo, wika niya. Ngunit halata ang bahagyang kaba sa kanyang boses. Pero pa, dagdag ni Roland, kailangan nating gumawa ng malaking hakbang. Hindi tayo uunlad kung ganito na lang palagi. Wala tayong natitipid. Wala tayong makakamit. Napatingin si Mang Cardo sa kanyang anak. Nakikita niya sa mga mata ni Roland ang determinasyon, ngunit naroon din ang pag-aalinlangan. Anak, ginagawa ko naman ang lahat. Alam mong hindi tayo biniyayaan ng marangyang buhay. Pero sinisigurado kung may nakakain kayo, may maayos kayong tahanan. Hindi ba't sapat na yon? Paliwanag ni Mang Cardo, mahina ngunit puno ng pag-asam na maunawaan siya ng anak. Ngunit hindi iyon sapat para kay Roland. Ang mga simpleng sagot ng kanyang ama ay nagparamdam sa kanya ng pagkadismaya. Pa, hindi mo kasi naiintindihan. Ayoko ng ganito. Gusto kong umangat. Gusto kong maging maayos ang buhay natin. Pero paano? Kung ikaw mismo, kontento na sa pagiging mahirap. Tumayo si Roland. Puno ng galit ang boses. Natigilan si Mang Cardo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa loob ng maraming taon, sinanay niya ang sarili na tanggapin ang mga limitasyon ng kanilang buhay. Para sa kanya, ang simpleng pamumuhay, basta't puno ng pagmamahalan, ay sapat na. Ngunit hindi ito naiintindihan ng kanyang anak. Roland, anak, gawin nating dahan-dahan. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Hindi lahat ng bagay ay nakukuha agad. May tamang panahon para sa lahat. Mahina niyang sabi. Pilit pinapakalma ang kanyang anak, ngunit sa halip na magdulot ng kapayapaan, lalong napuno ng galit si Roland. Pa, ayoko nang hintayin ang tamang panahon mo. Wala kang plano. Hindi mo kaya. Ako na lang. At sa gabing iyon, nagdesisyon si Roland na umalis. Iniwan niya ang kanilang bahay, dala ang kanyang bag na puno ng pangarap ngunit wala ni katiting na pagtanaw ng utang na loob. Roland, huwag mo naman akong iwan. Mag-usap pa tayo. Anak, pamilya tayo. Habol ni Mang Cardo, ngunit hindi siya nilingon ng kanyang panganay. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng matinding kirot sa puso ni Mang Cardo. Hanggang ngayon, ramdam niya ang bigat ng eksenang iyon. Sa kanyang pagmuni-muni, madalas niyang tanungin ang sarili kung saan siya nagkamali. Sa tingin ko ba'y naging pabaya ako? Hindi ko ba ibinigay ang lahat? Kulang ba ang pagmamahal ko bilang ama? Paulit-ulit niyang tanong habang nakatingin sa kawalan. Ang sagot ay hindi niya alam. Ang tanging alam niya, ginawa niya ang lahat ng kaya niya. Ngunit para sa kanyang anak, tila hindi iyon sapat. At iyon ang isa sa mga sugat na dala-dala ni Mang Cardo sa bawat araw na lumilipas. Sa malamig na gabi, nakaupo si Mang Cardo sa harap ng lumang mesang gawa sa kahoy. Ang liwanag ng gasera ang tanging kasama niya sa dilim. Ang malamlam na tunog ng mga kuliglig sa labas ng kanyang kubo ay tila musika sa kanyang pag-iisip. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang katahimikan na may halong lungkot. Sa sandaling iyon, muling bumalik sa kanya ang alaala ng isang bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang kanyang asawa. Si Lilia, ang babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili, ay sumilay sa kanyang isipan. Sa kabila ng mapait na pagtatapos ng kanilang pagsasama, hindi maitatangging puno ng saya at pagmamahalan ang simula ng kanilang kwento. Naalala niya
ang mga araw noong kabataan nila. Simpleng tao lamang si Mang Cardo noon, ngunit puno ng sigla at pangarap. Si Lilia ay isang masayahing babae, madaling tumawa, at mabilis magbigay ng pag-asa kahit sa pinakamaliit na bagay. Ang simple lang ng pangarap ko, Cardo. Madalas na sinasabi ni Lilia noon. Basta magkasama tayo, okay na ako. Sa kanilang unang taon, bilang mag-asawa, sabay nilang hinarap ang mga hamon ng buhay. Sa kabila ng hirap, nagawa nilang ngumiti. Kasama ang kanilang 3 anak, ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan at halakhak. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, naging masaya sila sa simpleng mga bagay, ang pagkain ng lugaw ng magkakasalo, ang panonood ng mga bituin mula sa bubong ng kanilang bahay, at ang pagbibigay ng simpleng regalo sa isa't isa tuwing may espesyal na okasyon. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nagbago ang lahat. Dumating ang mga taon kung kailan naging mahirap ang buhay. Ang kakulangan ng pera ay unti-unting nagdulot ng lamat sa kanilang relasyon. Minsan, nahuhuli na lang ni Mang Cardo si Lilia na nakatingin sa malayo. Tila ba iniisip ang lahat ng bagay na hindi nila kayang makuha. Hanggang kailan tayo ganito, Cardo? Tanong ni Lilia isang gabi matapos nilang mag-usap tungkol sa gastusin sa bahay. Hindi ko alam, Lilia. Sagot niya, habang pilit na itinatago ang pag-aalala sa kanyang boses. Pero gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho pa ako ng mas mabuti. Ngunit hindi ito naging sapat para kay Lilia. Sa kabila ng pagsusumikap ni Mang Cardo, nanatili silang kapos. Ang bawat araw ay naging mas mabigat at ang simpleng usapan ay nagiging pagtatalo. Isang gabi, habang pauwi si Mang Cardo mula sa trabaho, nadatnan niyang walang tao sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Habang sinusuri ang paligid, napansin niya ang asawa niyang si Lilia sa may kalsada, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Hindi kalayuan mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya kung paano nginitian ni Lilia ang lalaki, kung paano sila nag-usap nang may pagkakasundo, at kung paano sila sabay na naglakad papalayo. Hindi nagalit si Mang Cardo, hindi siya sumigaw o naghabol. Sa halip, nanatili siyang nakatayo, tahimik na tinitingnan ang kanyang asawa habang lumalayo ito kasama ang ibang tao. Sa puso niya, naramdaman niyang natapos na ang bahagi ng kanilang kwento. Siguro, mas magiging masaya siya sa kanya, bulong ni Mang Cardo sa sarili. Sa mga sumunod na araw, hindi na bumalik si Lilia. Hindi na rin siya hinanap ni Mang Cardo. Sa halip, inisip niya na baka iyon ang tamang desisyon para sa kanila. Hindi man niya nauunawaan ang dahilan sa simula, natutunan niyang tanggapin ito. Habang bumalik ang kanyang isip, sa kasalukuyan, muling napangiti si Mang Cardo. Hindi dahil sa saya, kundi sa pagtanggap. Hindi niya kailanman kinamuhian si Lilia. Sa kabila ng sakit, na dulot ng kanilang paghihiwalay, nanatili sa kanyang puso ang pasasalamat sa mga magagandang ala-alang ibinahagi nila. Parte ng buhay ang pag-iwan at paglimot, mahina niyang bulong sa sarili. Siguro ganoon talaga. Hindi lahat ng tao ay mananatili sa atin habang buhay. Sa gabing iyon, tahimik niyang pinunasan ang mumunting luha sa kanyang mata. Bagamat mag-isa, nanatili siyang matatag. Tanggap na niya ang lahat ng nangyari at kahit papaano, may kapayapaan sa kanyang puso. Isang umaga, habang naglalakad si Mang Cardo papunta sa trabaho, nadaanan niya ang isang matandang nagtitinda ng nilagang saging at mani sa gilid ng kalsada. Mukha itong pagod, ngunit sa kabila ng hapis na bakas, sa mukha nito, naroon ang isang ngiti habang inaayos ang paninda. Napansin ni Mang Cardo ang hirap ng lalaki sa pagbubuhat ng isang mabigat na kahon mula sa maliit na kariton. Manong, mukhang mabigat yan, tulungan ko na kayo, sabi ni Mang Cardo, agad na lumapit upang alalayan ang matanda. Nako, salamat ho, hindi na kaya ng likod ko ang ganitong trabaho, pero kailangang magbanat ng buto. Sagot ng lalaki, sabay ngiti. Ang hirap talaga ng buhay, sagot ni Mang Cardo habang maingat na ibinababa ang kahon sa tabi ng kariton. Pero,
Hindi po pwedeng sumuko, hindi ba? Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Ang matanda ay si Mang Benny, isang street vendor na halos kasing edad ni Mang Cardo. Katulad ni Mang Cardo, mag-isa rin sa buhay si Mang Benny. Ang asawa at mga anak nito ay matagal nang nawala. Ang asawa ay pumanaw at ang mga anak naman ay nangibang bansa at hindi na nagparamdam. Dahil dito, nagpatuloy si Mang Benny sa pagtitinda ng mani, nilagang saging, at iba pang simpleng pagkain upang maitawid ang pang-araw-araw niyang pangangailangan. Alam mo, Cardo, minsan napapagod na rin akong mabuhay ng ganito. Pero sa tuwing naiisip ko, yung ngiti ng mga bata na bumibili ng mani ko, parang may konting saya pa rin. Kwento ni Mang Benny habang inaayos ang kanyang paninda. Naiintindihan kita, Benny, sagot ni Mang Cardo habang nakaupo sa isang silyang gawa sa plastik sa tabi ni Mang Benny. Parang kailan lang, ganito rin ang buhay ko. Mag-isa, nagtatrabaho, pero siguro okay na rin. Hindi man ako mayaman, at least hindi ako umaasa sa iba. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Halos araw-araw, bago pumasok sa trabaho o matapos ang kanyang shift, dumadaan si Mang Cardo sa pwesto ni Mang Benny upang kamustahin ito. Sa tuwing nagkikita sila, nagbabahaginan sila ng kwento tungkol sa kanilang buhay, mga pinagdaanan at mga aral na natutunan sa kabila ng mga pagsubok. Si Mang Benny ang nagkwento kung paano siya natutong magtinda matapos mawala ng trabaho bilang manggagawa sa isang pabrika. Samantalang si Mang Cardo naman ay nagbahagi ng kanyang mga kwento tungkol sa pagiging ama at kung paano siya iniwan ng mga anak at asawa. Alam mo, Cardo, sabi ni Mang Benny isang araw, hindi mo kailangang magalit o magkimkim ng sama ng loob sa mga iniwan ka. Minsan, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng tao ay mananatili sa atin. Napaisip si Mang Cardo. Totoo ang sinabi ni Mang Benny. Bagamat masakit, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa ganitong karanasan. Pareho silang dumaan sa mga hamon ng buhay, ngunit patuloy silang lumalaban. Sa paglipas ng mga araw, naging mahalagang bahagi ng buhay ni Mang Cardo si Mang Benny. Kapag may sobrang pagkain mula sa trabaho, dinadala niya ito kay Mang Benny. Sa kabilang banda, kapag kinakailangan ni Mang Cardo ng makakausap, si Mang Benny ang laging nariyan upang magbigay ng payo o simpleng makinig. Cardo, kapag naririto ka, parang hindi na masyadong mabigat ang buhay. Biro ni Mang Benny habang kumakain sila ng nilagang saging isang hapon. Ikaw din, Benny. Sa totoo lang, ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas minsan, sagot ni Mang Cardo. Sa kanilang pagkakaibigan, natutunan ni Mang Cardo na ang buhay, kahit gaano kahirap, ay may mga pagkakataong nagbibigay pa rin ng saya. Si Mang Benny ang nagsilbing paalala sa kanya na hindi lahat ng pag-iiwan ay masama. May mga tao pa rin na handang tumanggap at magbigay ng suporta, kahit hindi kadugo o kapamilya. Sa huli, natagpuan ni Mang Cardo ang isang kaibigang tunay na maaasahan. At para kay Mang Benny, ang pagkakaroon ni Mang Cardo bilang kaibigan ay naging dahilan upang muling makaramdam siya ng pag-asa at kasiyahan sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Isang gabi, pauwi na si Mang Cardo mula sa kanyang trabaho. Pagod man mula sa buong araw na pagtayo at pagbabantay, ang tahimik na paglalakad pauwi ay nagbibigay sa kanya ng sandaling kapahingahan. Ang mga ilaw ng poste sa kahabaan ng kalsada ay bahagyang nagbigay liwanag sa kanyang daraanan. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, nakarinig siya ng mga malalakas na boses mula sa isang eskinita. Ang tigas ng ulo mo, ha? Kanina pa kita sinasaway. Sigaw ng isang lalaki, sinundan ng tunog ng sampal. Napahinto si Mang Cardo, tila may namumuong alitan sa gilid ng kalsada. Sa likod ng isang tindahan na sarado na, nakita niya ang isang grupo ng mga lasing, 4 na lalaking nasa edad 30 hanggang 40. Ang mga ito'y nakapalibot sa isang batang lansangan na halos nasa 12 anyos lamang. Ang bata ay nakaupo sa lupa, nanginginig at umiiyak habang mahigpit na nakayakap sa isang punit na bag. Ang kapal ng mukha mong manghingi dito sa lugar namin, ha? Wala kang kwenta.
Galit na sabi ng isa sa mga lalaki, sabay tadyak sa bata. Napakuyom ng kamay si Mang Cardo. Sa kabila ng pagod at takot na baka madamay siya sa gulo, alam niyang hindi siya maaaring magbulag-bulagan. Walang ibang tao sa paligid at kung hindi siya kikilos, walang tutulong sa bata. Buong tapang niyang nilapitan ng grupo. "Hoy! Anong ginagawa niyo sa batang yan?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad ngunit kalmado. Napalingon ang mga lasing. Tumigil sila saglit, tila nagulat na may nakakita sa kanilang ginagawa. "Ano naman ang pakialam mo, kuya? Pasaway tong batang to. Dapat lang turuan ng leksyon." Sagot ng isa sa mga lalaki, nanlilisik ang mata. "Hindi tama ang ginagawa nyo. Kung may kasalanan siya, hindi nyo kailangang saktan." "Bata yan," sagot ni Mang Cardo habang lumalapit, pilit pinapakita na hindi siya natatakot. Isa sa mga lalaki ang lumapit sa kanya, nanlilimahid ang amoy ng alak. "Baka gusto mong ikaw ang sumunod dito, tanda." Banta nito, ngunit hindi natinag si Mang Cardo. "Subukan nyo," sagot niya ng diretso, habang matatag ang tingin sa grupo. Sa wakas, nagpa siya ang mga lasing na umatras. Siguro'y naisip nilang hindi na sulit ang gulo kung may ibang tao nang nakikialam. Isa-isa silang umalis, ngunit hindi bago magmura at magbanta kay Mang Cardo. Nang tuluyang lumayo, ang mga lalaki, agad na lumapit si Mang Cardo sa bata. "Anak, okay ka lang ba?" Tanong niya habang tinutulungan itong tumayo. Ang bata ay bahagyang nanginginig pa rin, ngunit tumango. Ang mukha nito ay may bahagyang pasa at halatang gutom ito. "Pasensya na ho, Manong. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kanina," sabi ng bata, halos umiiyak. "Huwag ka nang mag-alala, ligtas ka na. Halika, sumama ka muna sa akin," sabi ni Mang Cardo, sabay alalay sa bata habang inaakay ito palabas ng eskinita. Pagdating sa bahay, agad na kinuha ni Mang Cardo ang natirang pagkain mula sa kanyang hapunan. Isang maliit na mangkok ng kanin at isang pirasong tuyo. Bagamat pagod at gutom na rin siya, inihain niya ito sa bata. "Kain ka muna. Pasensya na. Ito lang ang meron ako," sabi niya habang pinagmamasdan ng bata na agad na kumain nang may kasabikan. "Salamat po, Manong. Ilang araw na rin akong hindi nakakakain ng maayos," sabi ng bata habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mukha. Habang pinapanood ang bata, naramdaman ni Mang Cardo ang kirot sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang mga anak noong maliliit pa ang mga ito. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatili sa kanya ang pagiging isang ama, ang kagustuhang magbigay ng proteksyon at pagmamahal sa mga nangangailangan. Hindi man siya nakakain ng gabing iyon, napuno ang puso niya ng kakaibang kasiyahan. Sa simpleng pagtulong sa isang bata, muling naramdaman ni Mang Cardo ang halaga ng kanyang pagiging tao. Sa kabila ng pag-iisa, alam niyang kaya pa rin niyang gumawa ng kabutihan sa mundo. Kinabukasan, muling bumalik si Mang Cardo sa kanyang trabaho. Tulad ng dati, maaga siyang nagising at tahimik na inihanda ang kanyang sarili. Ngunit paglabas niya ng bahay, napansin niyang tila mas maraming tao ang nakatingin sa kanya kaysa karaniwan. Sa bawat madaanan niya, may mga kapitbahay na bumabati at tila masiglang nagbubulungan. Si Mang Cardo yon, hindi ba? Yung tumulong sa batang binubugbog kagabi. Narinig niyang sabi ng isang alis sa tindahan. "Oo nga, ang tapang niya. Kung ako yun, baka tumawag na lang ako ng pulis," sagot naman ng isa. Sa unay hindi inintindi ni Mang Cardo ang mga naririnig. Inakala niyang simpleng chismis lang ito. Ngunit habang tumatagal, dumami ang mga bumabati at bumubulong-bulong tuwing dumadaan siya. "Saludo ako sa iyo, Mang Cardo. Hindi lahat kaya yung ginawa mo," sabi ng isang lalaki na kilalang tambay sa kanto. "Hindi ko naman po sinadya para mapansin," sagot ni Mang Cardo, habang bahagyang tumango at nagpatuloy sa paglalakad. Naging mabilis ang pagkalat ng kwento sa kanilang barangay. Halos lahat ng tao, mula sa mga tindera hanggang sa mga tricycle driver, ay pinag-uusapan ang kabutihan ni Mang Cardo. Ang ilan sa kanila ay pumunta pa sa bahay niya
upang personal na magpasalamat at magbigay ng pagkain bilang pasasalamat sa kanyang ginawa. Ang bait mo talaga, Mang Cardo. Hindi lahat kayang harapin ang mga lasing na yon. Isa kang inspirasyon sa aming lahat. Sabi ng kapitan ng barangay, isang hapon nang magkasalubong sila sa kalsada. Salamat po, Kap. Ginawa ko lang naman po ang tama. Sagot ni Mang Cardo, bahagyang naiilang. Hindi niya lubos maisip kung bakit naging ganito kalaki ang reaksyon ng mga tao. Para sa kanya, ang ginawa niya ay isang simpleng pagtulong lamang sa nangangailangan. Wala siyang balak ipagyabang ito o gamitin bilang dahilan upang maghangad ng atensyon. Ngunit sa kabila ng kanyang pananahimik, hindi niya maitatangging may kakaibang saya na dulot ang papuri at pagkilala ng mga tao. Ang simpleng kwento ng kanyang kabutihan ay umabot pa sa iba't ibang sulok ng barangay. May mga magulang na ginamit ang kwento ni Mang Cardo upang turuan ang kanilang mga anak tungkol sa kahalagahan ng pagtulong at pagiging matapang sa paggawa ng tama. Huwag mong kakalimutan, anak, maging mabait ka tulad ni Mang Cardo. Hindi mo kailangan ng maraming pera para tumulong sa iba, sabi ng isang ina sa kanyang anak habang nakatayo malapit sa tindahan. Habang naglalakad pa uwi isang gabi, napaisip si Mang Cardo sa lahat ng nangyayari. Mula sa pagiging tahimik at halos hindi napapansin, naging inspirasyon siya sa mga tao sa paligid niya. Hindi niya ito pinapansin ng lubos, ngunit alam niyang ito ang nagbibigay sa kanya ng bagong sigla upang ipagpatuloy ang pagtulong sa iba. Kahit pala simpleng tao lang, kaya rin palang gumawa ng pagbabago. Mahina niyang bulong sa sarili habang binubuksan ang pinto ng kanyang bahay. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit si Mang Cardo sa kanyang komunidad. Mas maraming tao ang lumalapit sa kanya upang magpasalamat, magbigay ng suporta o simpleng makipagkwentuhan. Ang dating tahimik na buhay niya ay napalitan ng pakiramdam na hindi na siya nag-iisa. Bagamat nananatiling mag-isa sa kanyang bahay, ang kabutihan na kanyang ipinakita ay nagbigay daan upang makita niya na may mga tao pa ring handang magmalasakit. At para kay Mang Cardo, sapat na ito upang magpatuloy sa paggawa ng mabuti, kahit pa sa kanyang sariling paraan. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Cardo mula sa kanyang simpleng higaan. Ang tahimik na umaga na nakasanayan niya ay napalitan ng kakaibang ingay mula sa labas. May mga boses ng mga tao, tunog ng mga nag-uusap ng sabay-sabay, at tunog ng mga kamera na kumiklik. Sa una, inakala niyang isa lamang itong karaniwang araw sa barangay. Ngunit habang lumalapit siya sa bintana, napansin niya ang dami ng tao na nakapalibot sa kanyang maliit na bahay. Nako, ano na naman kaya ito? Tanong niya sa sarili habang pinupunasan ang mukha upang magising ng tuluyan. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang mga pulis, news reporters, at ilang crew na may hawak na kamera at mikropono. Ang mga kapitbahay niya ay nasa likod ng grupo, tila nanonood sa eksena. Manong Cardo! Manong Cardo! Sigaw ng isang reporter habang papalapit. Ano po ang pakiramdam na maging isang bayani sa inyong barangay? Bayani? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mang Cardo, bakas ang gulat at kalituhan sa kanyang mukha. Manong, kami po ay mula sa isang sikat na TV show. Paliwanag ng isang babae mula sa crew. Ang ginawa niyo pong pagtulong sa batang nakita niyong binubugbog ay bahagi ng isang social experiment. Hindi po totoong binubugbog ang bata. Siya po ay isang aktor lamang. Parang biglang natigil ang mundo ni Mang Cardo. Aktor lang? Mahina niyang ulit, hindi makapaniwala. Ang gabing iyon na buong akala niya ay tunay na kaganapan pala ay isang plano lamang ng isang TV program. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman niya ang kakaibang kaba at hiya habang patuloy na nagpapaliwanag ang mga tao sa harap niya. Isa po itong programa na layuning ipakita ang mga taong handang tumulong sa kapwa kahit sa mahirap na sitwasyon, dagdag ng direktor ng programa. At ang ginawa niyo po ay talagang kahanga-hanga. Hindi niyo po ininda ang takot at ang kabutihan niyo po ay patunay na may mga tao pa ring handang gumawa ng tama.
Hindi makapagsalita si Mang Cardo. Sa gitna ng dami ng tao at kamerang nakatutok sa kanya, naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi niya inakala na ang simpleng aksyon ng pagtulong sa isang batang inakala niyang nasa panganib ay magiging ganito kalaki ang epekto. Mang Cardo, patuloy ng isa sa mga reporter. Alam niyo po ba na napakaraming humanga sa inyo dahil sa inyong ginawa? Kayo po ay isang inspirasyon sa lahat. Sa puntong iyon, hindi na alam ni Mang Cardo kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang kanyang tahimik na buhay ay biglang napuno ng atensyon mula sa mga taong hindi niya kilala. Bagamat hindi niya hinangad na mapansin, hindi rin niya maitago ang bahagyang saya na nararamdaman niya. Kayo naman po, sobra niyo akong pinapahiya. Simpleng sagot ni Mang Cardo, bahagyang ngumingiti, ngunit halatang kinakabahan. Ginawa ko lang naman po ang tama. Hindi ko po inisip na may ibang nakatingin. Ang mga reporters at crew ay patuloy na nagtanong at nagbigay ng papuri, habang ang mga kapitbahay naman niya ay masayang nanood sa gilid. Para sa kanila, si Mang Cardo ay naging simbolo ng kabutihan sa kanilang komunidad. Mang Cardo, bilang bahagi po ng aming programa, mayroon po kaming sorpresa para sa inyo. Sabi ng babaeng host habang ang kanyang mukha ay puno ng excitement. Nang marinig ito, lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Cardo. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam niyang ang simpleng umaga niyang iyon ay magiging isa sa mga hindi niya makakalimutan. Matapos ang maingay na araw na iyon, hindi pa rin makapaniwala si Mang Cardo sa mga nangyari. Habang iniisip niyang magpahinga na, muling bumalik ang TV crew at mga host sa kanyang bahay, dala ang napakalaking balita. Bilang pagkilala sa kanyang kabutihan at tapang, siya ay bibigyan ng isang bagong bahay at lupa. Manong Cardo, isa po itong simpleng pasasalamat sa inyong ginawang kabutihan, sabi ng host ng programa habang hawak ang isang malaking makki na simbolo ng bagong tahanan. Nais po naming bigyan kayo ng mas maayos na tirahan kung saan kayo ay mas magiging komportable. Napaiyak si Mang Cardo sa sinabi ng host. Ang luha niya ay hindi dahil sa material na gantimpala, kundi dahil sa damdaming may mga taong nakakita at nagbigay halaga sa simpleng kabutihan na kanyang ginawa. Hindi ko po inaasahan ito. Maraming salamat po sa lahat, sabi niya habang pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Simple lang po ang buhay ko, pero binibigyan niyo ako ng ganito. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan. Pagkalipas ng ilang araw, inihatid si Mang Cardo sa bagong bahay at lupa. Ang bahay ay isang maliit, ngunit maayos na bungalow na may malinis na bakuran. Malayo ito sa lumang kubo na kanyang tinitirhan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng mas maluwag na espasyo kung saan maaari siyang magpahinga ng maayos. Nang pumasok siya sa bahay, napansin niya ang maaliwalas na sala, isang simpleng kusina at 2 kwarto. Napangiti siya habang iniisip kung paano niya gagamitin ang bawat bahagi ng bahay. Ngunit sa kabila ng saya, ramdam pa rin niya ang bigat ng pag-iwan ng kanyang luma at tahimik na tahanan. Paano na kaya ang mga kapitbahay ko? Bulong niya sa sarili. Ngunit mabilis niyang naisip na hindi niya kailangang kalimutan ang kanyang nakaraan. Nagdesisyon siyang manatiling simple sa kabila ng kanyang bagong tirahan. Nagsimula siyang magplano kung paano mapapanatili ang pagiging mapagkumbaba at makakatulong pa rin sa ibang tao. Sa mga unang araw, sa bagong bahay, iniisa-isa niyang ayusin ang bawat sulok ng kanyang bagong tirahan. Nilagyan niya ng mga tanim na halaman ang bakuran, tulad ng mga pechay at talong na dati rin niyang itinanim sa bakanting lote sa kanyang lumang lugar. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal, para bang sinasabi niyang ang bahay na ito ay hindi lamang biyaya kundi isang bagong simula para sa kanya. Hindi ibig sabihin na may bago akong bahay, titigil na ako sa pagiging simple, sabi ni Mang Cardo sa sarili habang nag-aayos ng mga gamit. Nagplano rin siya kung paano magiging mas kapaki-pakinabang ang bagong tahanan. Siguro pwede akong magtanim ng mas marami pa para may maibahagi sa iba, naisip niya. Pinag-isipan din niya kung paano makakahanap ng oras para tumulong sa mga batang lansangan
na katulad ng tinulungan niya noon. Sa kabila ng bagong karangyaan, nanatili si Mang Cardo sa kanyang ugali. Hindi siya tumanggap ng anumang luho na alok ng mga tao o ng programa. Mas pinili niyang manatiling simple ang kanyang buhay na tila walang nagbago sa kanyang pananaw sa mundo. Habang nakaupo sa beranda ng kanyang bagong bahay, isang hapon, muling bumalik si Mang Cardo sa kanyang paboritong gawain, ang pagmumuni-muni. Hindi niya lubos maisip kung paano siya umabot sa puntong ito. Isang ordinaryong security guard na naging inspirasyon ng kanyang barangay. At ngayon ay may bagong tahanan. Mula dito, kailangan ko nang simulan ang bagong kabanata ng buhay ko. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa malayo. Sinimulan niyang isulat ang kanyang mga plano sa isang lumang kwaderno na dati pa niyang ginagamit. Isa sa mga pangunahing plano niya ay maghanap ng paraan upang makatulong pa rin sa iba. Naiisip niya ang mga batang lansangan, ang mga kababayan niyang naghihirap at maging ang mga kapitbahay na minsang tumulong sa kanya noong siya ay walang-wala. Hindi lamang ito bagong bahay at lupa para kay Mang Cardo. Ito ay bagong pag-asa, bagong misyon at bagong pagkakataon upang ipakita ang kanyang kabutihan sa mas marami pang tao. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging maliwanag para sa kanya na ang biyayang natanggap niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa mga tao sa paligid niya. Isang araw matapos makalipat si Mang Cardo sa bago niyang tahanan, muling dumating ang TV crew na siyang nagbigay ng bahay at lupa sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may dalang bagong balita ang mga ito. Mang Cardo, may isa pa po kaming sorpresa para sa inyo, sabi ng host, may ngiti sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay ang direktor ng programa, na tila mas masaya pa kaysa noong una silang magkita. Sorpresa ulit? Tanong ni Mang Cardo, bahagyang natatawa, ngunit halatang kinakabahan. Bilang bahagi ng inyong premyo, nais po namin kayong alukin ng trabaho bilang tagapamahala ng security sa isang malaking kumpanya, sabi ng direktor. Ito po ay pagkakataon upang maging mas stable ang inyong buhay. Napanganga si Mang Cardo. Hindi niya akalaing may ganitong alok na darating sa kanya. Sa simpleng buhay na kanyang nakasanayan, ang ganitong uri ng posisyon ay tila isang malaking bagay na hindi niya kailanman naisip na mararating. Direk, salamat po sa tiwala niyo. Pero, hindi ko po alam kung kaya ko. Isa lang po akong simpleng gwardya. Baka ho may mas karapat-dapat para sa posisyon na yan. Sagot ni Mang Cardo, halatang kinakabahan habang bahagyang tumingin sa lupa. Hindi po namin ito iaalok sa inyo kung hindi namin alam na kaya niyo, Mang Cardo. Sagot ng direktor. Ang inyong kabutihan at dedikasyon ay patunay na kayo ang tamang tao para dito. Bagamat na puno ng saya, si Mang Cardo sa alok, may bahagi ng kanyang puso na nagdadalawang isip. Alam niyang ang posisyon na ito ay maaaring magdulot ng mas maginhawang buhay. Ngunit iniisip din niya ang kanyang plano na tumulong sa iba, lalo na sa mga batang lansangan. Habang mag-isa sa kanyang bagong bahay, pinag-isipan ni Mang Cardo ang alok na trabaho. Tumitig siya sa lumang kwaderno na ginagamit niya upang isulat ang kanyang mga plano. Ang pagiging tagapamahala ng security ay isang malaking hakbang mula sa pagiging simpleng gwardya. Ngunit ang iniisip niya ay ang maaaring pagkawala ng oras para sa kanyang layuning tumulong sa mga nangangailangan. Ano ba ang tama? Kung tatanggapin ko ito, baka makalimutan ko na ang gusto kong gawin para sa iba. Bulong niya sa sarili. Pero kung hindi ko tatanggapin, paano ko masisiguro na magiging maayos ang buhay ko? Buong magdamag niyang inisip ang desisyon. Binalikan niya ang mga pinagdaanan niya. Ang pagiging gwardya na halos walang nakakakilala, ang mga araw na walang laman ang hapagkainan, at ang mga pagkakataong siya mismo ang nangangailangan ng tulong. Alam niyang hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataong ito. Kinabukasan, maaga siyang gumising at pumunta sa lugar kung saan naghihintay ang direktor ng programa. Sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib, matatag ang kanyang desisyon. Direk, tatanggapin ko po ang trabaho, sabi ni Mang Cardo, bahagyang nakangiti. Naisip ko po
Mas makakatulong ako kung magiging maayos ang buhay ko. At kung magiging maayos ang buhay ko, mas marami pa akong matutulungan. Natuwa ang direktor sa sagot ni Mang Cardo. Tama po ang desisyon niyo, Mang Cardo. Hindi lang po ito trabaho, ito rin po ay bagong pagkakataon upang maipakita ang inyong galing at kabutihan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Mang Cardo ang kanyang bagong trabaho bilang tagapamahala ng security sa isang malaking kumpanya. Ang unang araw niya ay puno ng kaba, ngunit sa bawat hakbang ay naramdaman niya ang tiwala na ibinigay sa kanya ng mga tao. Bagamat iba ang responsibilidad, ginamit niya ang kanyang karanasan bilang gwardiya upang unawain ang mga tao sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sir Cardo, paano po ito? Tanong ng isa sa mga gwardiya habang ipinapakita ang listahan ng mga shift. Ganito lang anak, ayusin natin ng maayos para lahat makapagpahinga ng tama. Sagot niya, sabay pakita kung paano ito gagawin. Sa simpleng paraan, nakuha niya ang respeto ng kanyang mga tauhan na agad na nakita ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at maayos na lider. Bagamat abala sa trabaho, hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin na tumulong. Tuwing may libreng oras, bumabalik siya sa barangay upang kamustahin ang mga kapitbahay at patuloy na tumulong sa mga batang lansangan. Sa kabila ng bagong posisyon, nanatili siyang simple at mababa ang loob. Pinapaalalahanan ng sarili na ang lahat ng ito ay biyaya na dapat niyang gamitin ng maayos. Sa bawat araw, lalo niyang nararamdaman na ang kanyang buhay ay nagbabago hindi lamang para sa sarili niya, kundi para rin sa mga tao sa paligid niya. Sa kabila ng mga bagong hamon, nanatiling matatag si Mang Cardo. Hawak ang paniniwala na ang paggawa ng mabuti ay laging may kapalit na biyaya. Sa gitna ng bagong yugto ng buhay ni Mang Cardo, bilang tagapamahala ng seguridad sa isang malaking kumpanya, muling napuno ng sigla ang kanyang araw-araw. Ang kanyang bagong bahay ay naging mas maaliwalas. Ang kanyang trabaho ay nagbibigay ng katatagan. At patuloy siyang nakakatulong sa mga nangangailangan sa kabila ng abalang schedule. Ngunit isang umaga, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pamilyar na tanawin ang bumungad sa kanya habang papasok siya sa gate ng kanyang tahanan. Ang kanyang pamilya. Nandun ang kanyang mga anak. Si Rolando, ang kanyang panganay, kasama ang dalawa pa niyang anak, at sa likuran nila ay si Lilia, ang babaeng minsang minahal niya ng higit pa sa sarili. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Pa, pwede ba tayong pumasok? Bungad ni Rolando, tila may bahid ng pagsisisi sa boses nito. Napalunok si Mang Cardo. Sa tagal ng panahon na hindi niya nakita ang kanyang pamilya, hindi niya inaasahang makikita niya ang mga ito sa ganitong sitwasyon. Sa kabila ng biglang pag-agos ng damdamin, nanatili siyang kalmado. Sige, pasok kayo. Mahina niyang sagot, sabay lingon upang buksan ang pinto ng bahay. Sa loob ng bahay, nagtipon-tipon sila sa sala. Tahimik na naupo si Mang Cardo sa isang upuan habang ang kanyang pamilya ay nanatiling nakatayo, tila nag-aalangan kung paano sisimulan ang usapan. Pa, nandito kami kasi gusto naming magkaayos. Bungad ni Rolando, ang panganay na minsang iniwan siya dahil sa mataas na ambisyon. Oo, Cardo, dagdag ni Lilia, na halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Alam kong marami kaming pagkukulang sa'yo, pero gusto naming bumawi. Sana bigyan mo kami ng pagkakataon. Hindi kaagad sumagot si Mang Cardo. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mukhang minsan niyang minahal, ngunit siya ring nag-iwan sa kanya sa gitna ng pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Galit, pagdududa, at sa kabila ng lahat, pag-asa. Bakit ngayon lang kayo bumalik? Tanong ni Mang Cardo, sa wakas ay binali ang katahimikan. Hindi ko naman kayo hinanap, pero hindi ibig sabihin noon na hindi ko kayo na-miss. Anong rason bakit bigla niyo akong naisip? Hindi nakasagot agad si Rolando. Nagtinginan muna ang magkakapatid bago nagsalita. Pa, nalaman namin ang nangyari sa'yo. Nabalitaan namin na binigyan ka ng bahay at lupa
At ngayon may maayos kang trabaho. Naisip naming baka oras na para bumawi sa lahat ng pagkukulang namin. Sagot ni Rolando, pilit nang umingiti. Sa puntong iyon, napansin ni Mang Cardo ang pagkukunwari sa kanilang mga salita. Ang paraan ng kanilang pagsasalita at ang biglaang pagbalik ay hindi tumutugma sa sinseridad na kanyang inaasahan. Ramdam niya ang bigat ng kanilang intensyon, na tila mas nakatuon sa mga biyayang natanggap niya kaysa sa tunay na pagkukumpuni ng kanilang relasyon. Bumawi, tanong ni Mang Cardo, bahagyang bumigat ang boses. Sa tagal ng panahon na iniwan niyo ako, ngayon lang kayo naisipang bumalik. Dahil lang ba sa naririnig niyo mula sa iba? Pa, hindi naman sa ganoon, sagot ni Lilia, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Sa kabila ng kanyang nararamdamang galit at pagdududa, hindi pinili ni Mang Cardo na paalisin ang kanyang pamilya. Pinatuloy niya ang mga ito sa kanyang tahanan, ngunit nanatili siyang mapagbantay. Sa bawat kilos nila, sinubukan niyang basahin ang tunay nilang intensyon. Binuksan niya ang kanyang puso, ngunit hindi niya isinara ang kanyang isipan sa posibilidad na hindi totoo ang kanilang layunin. Sa bawat usapan, sa bawat pagkakataon na sinusubukan nilang magpakumbaba, nanatili si Mang Cardo na maingat. Huwag kayong mag-alala, sabi niya isang gabi habang magkakasama silang kumakain. Hindi ako galit, pero sana patunayan niyo sa akin na totoo ang sinasabi niyo. Hindi ako ang tao na basta na lang tatanggap muli ng tao nang walang dahilan. Ang mga salita niya ay hindi masakit, ngunit punong-puno ng pagkakaingat. Alam niya na mahal pa rin niya ang kanyang pamilya, ngunit hindi siya maaaring magtiwala agad. Habang tumatagal ang kanilang pananatili sa kanyang bahay, lalong napansin ni Mang Cardo ang mga pagkakaiba sa ugali ng kanyang mga anak. May mga pagkakataong tila abala ang mga ito sa pag-usisa ng kanyang bagong buhay. Ang bahay, ang trabaho, at maging ang mga kagamitan na natanggap niya bilang bahagi ng premyo. Mukhang maginhawa na ang buhay mo pa, biro ni Rolando isang araw habang iniikot ang paningin sa loob ng bahay. Iba na talaga kapag maraming tumutulong Hindi sumagot si Mang Cardo, ngunit sa kanyang isipan, unti-unti niyang nakikita ang layunin ng kanilang pagbabalik. Hindi ito lubusang pagmamahal. May bahid ito ng paghahangad sa kung anong meron siya ngayon. Sa kabila ng lahat, nanatili si Mang Cardo na bukas ang loob ngunit mapanuri. Alam niyang hindi madali ang muling pagtanggap sa isang pamilyang minsan nang nag-iwan sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, umaasa pa rin siyang balang araw maging totoo ang hangarin ng kanyang pamilya na bumalik, hindi para sa material na bagay, kundi para sa relasyon na minsang nasira. Sa tahimik na gabi, habang nag-iisa siya sa veranda, nagmuni-muni siya tungkol sa nangyari. Siguro, hindi pa huli ang lahat, bulong niya sa sarili. Pero kung sakaling mali ang hinala ko, handa akong tumayo ulit mag-isa. Sa pananatili ng kanyang pamilya sa bahay, unti-unting nakita ni Mang Cardo na kailangang maingat siya, ngunit hindi niya isinara ang pintuan ng kapatawaran. Patuloy niyang binantayan ang kanilang kilos, at sa bawat araw, umaasa siyang makikita ang sinseridad sa kanilang mga mata. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailangang maging matatag siya para sa sarili niya, para sa pagkakataon na muli siyang mag-isa. Matapos ang ilang buwan ng pag-a-adjust sa bago niyang trabaho at tahanan, napagtanto ni Mang Cardo na kaya pa rin niyang gumawa ng mas malalaking hakbang upang makatulong sa iba. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang tagapamahala ng seguridad, hindi niya nakalimutan ang pangarap niyang makatulong sa mga batang lansangan, mga kabataang tulad ng tinulungan niya noon na madalas ay walang tahanan, pagkain, o kahit simpleng pagmamalasakit mula sa lipunan. Isang gabi habang nagmumuni-muni sa veranda ng kanyang bahay, naisipan niyang magsimula ng isang maliit na negosyo. Hindi ito para sa pansariling kita, kundi para gawing tulay upang maabot ang mas maraming nangangailangan. Kailangan ko sigurong gamitin ang biyayang ito para magbigay din sa iba. Mahina niyang sabi sa sarili habang nakatingin sa bakanteng lote sa likod ng kanyang bahay. Sa sumunod na mga linggo, sinimulan ni Mang Cardo ang kanyang plano. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang ipon
upang magtayo ng isang maliit na karinderya sa bakanting lote sa likod ng kanyang bahay. Ang lugar ay simple ngunit maaliwalas. May ilang mahabang mesa at upuan, isang lutuan at isang maliit na signboard na nakasulat ang pangalang Cardo's Carinderia. Ang kanyang mga niluluto ay hindi marangya, mga karaniwang ulam na abot kaya tulad ng adobo, sinigang, pritong isda at gulay. Ngunit ang kakaiba sa kanyang karinderya ay ang kanyang patakaran. Libre ang pagkain para sa mga batang lansangan at mga taong walang kakayahang magbayad. Kahit hindi kayo makabayad, huwag kayong mag-alala. Ang mahalaga, may laman ang tiyan ninyo. Palagi niyang sinasabi sa mga kumakain sa kanyang karinderya. Nagsimulang dumagsa ang mga batang lansangan sa kanyang karinderya. Sa bawat araw, nakikita ni Mang Cardo ang mga batang may gutom na tiyan, ngunit may pasasalamat sa kanilang mga mata. Ginamit niya ang kita mula sa kanyang mga regular na customer upang bilhin ang mga pangangailangan ng mga batang ito. Hindi lamang pagkain, kundi pati mga damit at tsinelas para sa mga walang sapin sa paa. Salamat po Tatay Cardo, sabi ng isang batang kumakain ng libreng sinigang sa kanyang karinderya. Ang tagal ko na pong hindi nakakakain ng ganito kasarap. Sa tuwing maririnig niya ang ganitong mga salita, lalo siyang napupuspos ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang advokasya. Hindi lamang siya nagluluto, nagtuturo rin siya ng mga simpleng aral sa mga bata, tulad ng kahalagahan ng kalinisan at respeto sa kapwa. Ang kabutihan ni Mang Cardo ay mabilis na kumalat sa komunidad. Hindi nagtagal, ang kanyang karinderya ay hindi lamang naging isang lugar para sa pagkain, kundi isang simbolo ng pagmamalasakit. Maraming tao ang dumadalaw, hindi lamang para kumain, kundi upang magbigay din ng donasyon. May mga nagdadala ng bigas, gulay, at iba pang sangkap upang makatulong sa karinderya. Napakabuti ng ginagawa niyo, Mang Cardo. Sana dumami pa ang katulad niyo, sabi ng isang regular na customer habang iniaabot ang supot ng gulay. Salamat po. Basta't may kaya akong ibigay, ipagpapatuloy ko ito, sagot ni Mang Cardo habang nakangiti. Hindi nagtagal, marami ang humanga sa kanyang ginagawa, kabilang na ang ilan sa kanyang mga bagong kaibigan mula sa kumpanya. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-volunteer tuwing weekend upang tumulong sa pagluluto at pamamahagi ng pagkain. Hindi naging madali ang pagpapatakbo ng karinderya. May mga araw na halos wala siyang kita mula sa mga regular na customer, ngunit hindi siya nagpadala sa pagsubok. Patuloy siyang naghanap ng paraan upang mapanatili ang karinderya. Sa kabila ng mga hamon, nanatili siyang masigasig dahil alam niyang ito ang tamang gawin. Sa bawat ngiti ng mga batang lansangan, sa bawat salamat mula sa isang kumakalam na tiyan, naramdaman ni Mang Cardo na ang kanyang buhay ay may layunin. Ang kanyang karinderya ay naging sagisag ng kanyang busilak na puso. Isang maliit na negosyo na nagsilbing tulay upang maabot ang mga nangangailangan. Habang tinatapik niya ang alikabok sa kanyang apron pagkatapos ng isang mahabang araw, muling sumagi sa kanyang isip ang isang simpleng ideya. Hindi man ako mayaman, pero kaya kong yumaman sa pagmamahal ng mga tao. Sa gabing iyon, natulog si Mang Cardo ng may ngiti sa kanyang labi. Alam niyang ang simpleng karinderya niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mas marami pang nangangailangan. Habang tumatagal, naging mas kilala si Mang Cardo hindi lamang sa kanilang barangay, kundi pati sa mga karatig na lugar. Ang kanyang maliit na karinderya, na nagsimula lamang bilang isang paraan upang makatulong, ay naging mas malaki ang impluwensya kaysa sa inaasahan niya. Isa itong pook na hindi lamang nagbibigay ng pagkain, kundi nagbibigay din ng pag-asa sa mga nangangailangan, lalo na sa mga batang lansangan. Isang araw, habang abala si Mang Cardo sa pagluluto ng adobo, dumating ang grupo ng mga batang lansangan na kanyang regular na tinutulungan. Kanya-kanyang bitbit ang mga plastik na baso at pinggan, masiglang tinatawag ang pangalan niya. Tatay Cardo, narito na po kami! Sigaw ng isa, isang payat na binatilyo na si Junjun, habang masiglang kumakaway. Napangiti si Mang Cardo at tumalikod mula sa kalan upang salubungin ang mga bata. Mga anak, kumusta naman kayo? Nakakain na ba kayo ng maayos?
Hindi pa po, Tatay Cardo, sagot ni Lito, isa pang bata na halos kasing edad ni Junjun. Pero okay lang kasi nandito naman po kami sa karinderya nyo. Ang tawag nilang Tatay Cardo ay nagsimula ng pabirong tawagin siya ni Junjun isang araw habang nagbibiro sa karinderya. Ngunit kalaunan, ang tawag ay nag-ugat sa mas malalim na damdamin, ang pagkilala nila sa kanya bilang isang ama. Sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay, nakita nila kay Mang Cardo ang pagmamahal at malasakit na matagal na nilang hinahanap. Sa bawat araw, dumadami ang mga batang lansangang bumibisita sa karinderya. Ang ilan ay galing sa malalayong lugar at ang iba na may mga bagong mukha na inanyayahan ng mga bata upang makatikim ng pagkain o simpleng makaranas ng kabutihan. Alam niyo mga anak, ang mahalaga, hindi niyo makalimutan na laging gumawa ng tama. Madalas na paalala ni Mang Cardo habang nagliligpit ng pinggan. Kahit mahirap ang buhay, huwag niyong kakalimutan na magtulungan. Ang kanyang mga salita ay naging inspirasyon sa mga bata. Ang kanyang karinderya ay naging hindi lamang lugar para sa pagkain, kundi naging tahanan kung saan natututo sila ng mga mahahalagang aral sa buhay. Sa paglipas ng panahon, naging mas malapit si Mang Cardo sa mga bata. Minsan, tuwing tapos na ang oras ng kainan, tinutulungan siya ng mga ito sa paglilinis ng karinderya. Ang iba'y nagkukusang loob na magtanim ng gulay sa bakuran, habang ang iba na may tumutulong sa pag-aayos ng mga mesa. Gusto naming tumulong, Tatay Cardo, sabi ni Junjun habang nagwawalis ng sahig, para hindi na po kayo mahirapan. Napaluha si Mang Cardo sa tuwa. Hindi niya inasahan na ang mga batang minsang iniwan ng lipunan ay magiging bahagi ng kanyang bagong pamilya. Salamat mga anak. Hindi niyo alam kung gaano ko pinapahalagahan ang ginagawa niyo para sa akin. Sagot niya, ramdam ang init ng pagmamahal mula sa kanyang bagong mga kaibigan. Ang karinderya ni Mang Cardo ay tuluyang naging simbolo ng pag-asa sa kanilang lugar. Hindi lamang ito para sa mga batang lansangan, kundi pati sa mga taong nawawalan na ng tiwala sa buhay. Ang kwento ni Mang Cardo ay umabot pa sa ibang barangay at dumami ang mga taong gustong magbigay ng tulong o mag-volunteer. Napakaganda ng ginagawa mo, Mang Cardo, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Kahit simple lang ang karinderya mo, napakarami mong natutulungan. Hindi ko naman magagawa ito kung wala rin kayong suporta, sagot ni Mang Cardo. Ang mahalaga, sama-sama tayong tumutulong. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang relasyon ni Mang Cardo sa mga batang itinuring siyang ama. Sa tuwing tinatawag nila siyang Tatay Cardo, hindi lamang siya natutuwa, kundi napupuspos din ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang kanyang simpleng karinderya ay naging isang tahanan kung saan ang gutom ay napapalitan ng kasiyahan, ang kawalang pag-asa ay nagiging panibagong simula, at ang mga batang lansangan ay natututong mangarap muli. Sa huling gabing iyon, habang nakaupo si Mang Cardo sa tabi ng kanyang karinderya, pinagmamasdan niya ang mga batang masayang naglalaro sa kanyang bakuran. Napangiti siya, ramdam ang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi man naging madali ang buhay, pero sulit lahat ng sakripisyo, bulong niya sa sarili. Binigyan ako ng pagkakataong tumulong, at dito ko natagpuan ang tunay na kayamanan, ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa akin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, natulog si Mang Cardo na puno ng pasasalamat. Alam niyang sa kabila ng lahat, ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa kanya lamang, kundi tungkol sa pag-asa, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa.